Isa na namang napakaganda at napakasayang pagkakataon ang ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo muli magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang mga minutong talakayan para sa ika-11 serye ng ating pag-aaral. Kasama din natin ang ating butihing pastor na tagapagturo sa Manila Adventist College. Walang iba kundi si Pastor Nestor Ilioma. So atin siyang kamustahin. Mabuti, Pastor. Ikaw naman ang aking kukumustahin sapagkat ikaw ang laging nasa bukiran at ikaw ang nakakarinig ng mga feedback ng ating mga kapatid at mga kaibigan tungkol sa programang ating ginagampanan sa dakong ito. Pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon na sa simpleng programang ating sinasahimpapawid, ang mga kapatid ay totoong nakikinabang at naririnig ko ang kanilang mga feedback na totoong nakapagpapataba ng puso, na marami sa kanila ang nabago sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon. At purihin natin ang Panginoon sa mga ganitong karanasan na nangyayari sa mga sumusubaybay sa ating programa. At nagpapasalamat din tayo, Pastor, sa mga kapatid nating nananalangin at taga-suporta sa programang ito mula sa iba't ibang bansa. Nabanggit ko kamakailan lang si Brother Emilio Santos na lagi din tumatawag sa atin na natutuwa sa ating sinasagawang programa. Ganon din si Brother Emilio at iba't iba pang mga kapatid sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po at muli tanggapin ninyo ang ating mainit na pagbati. So Pastor, kamusta naman ang ibang mga gawain ninyo? Ako ay natutuwa na sa aking pag-ikot din sa iba't ibang mga iglesia sa paglilingkod, lalo na nung Holy Week ay may mga balikbayan din akong nanggaling pa sa Saudi at kung saan pa na sinusubaybayan nila ito at hinahanap nila pagka ito ay hindi nila makita sa YouTube at talagang ginagamit nila ito na pampayaman at pampalago ng kanilang kaalaman, lalong-lalo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ayon sa tagapangasiwa ng Hope Channel, ang programang ito ay maaari nilang subaybayan sa araw-araw, maliban sa Sabado ng umaga. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 serye na ng ating pag-aaral dito sa trimestreng ito na may pinamagat na pakainin ang mga tupa. Dito po sa ating pag-uusapan ay tatalakayin natin kung paano natin haharapin ang mga banta sa ating iglesia ng pag-uusig sa loob at labas ng ating iglesia. Nakikilalanin natin kung alin sa dalawang ito ang mas delikado. Aalamin din po natin ang mga kinakailangang paghahanda, lalo na sa pagharap sa mga bulaang propeta at papaano tayo maninindigan sa mga katotohanan. Tutuklasin natin na ang katotohanan tungkol sa kalayaan ng Kristiyano mula sa pagkalipin sa kasalanan. Na totoong sa pag-aaral na ito, makikita natin na tayong mga Kristiyano ay dapat tumayong matibay, tumayong handa laban sa mga bulaang propeta. Kaya nga't ang pamagat ng atin pong pag-aaral ay mga bulaang guro. Subalit bago po natin tunghayan ang pag-aaral na ito, humiling muna tayo ng patnubay sa pamamagitan ng panalangin ni Pastor Ilioma. Tayo po ay manalangin. Maibigin naming Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito na kami ay muling papahimpapawid upang talakayin ang leksyong nakalaan para sa mga kapatid at sa buong iglesia, na pagbubulay-bulayan namin ang mga katotohanan, mga pagsaway at mga pagsansala, lalong-lalo na sa paksang aming tatalakayin tungkol sa mga bulaang guro. Nawa maunawaan namin na ang diablo'y naghahasik ng mga maling aral at gagamitin ang ilan na kung minsan ay nasa kalagitnaan namin upang iligaw ang mga kapatid mula sa katotohanan na nagdadala ng kaligtasan. Patnubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal at pahintulutan ninyo na ang pagbuklat namin ng inyong banal na salita ay magbubuklat din ng panibagong pahina ng aming mga buhay at pagtatapat sa inyo bilang aming dakilang Diyos at manlalala. Ingatan kaming sama-sama, 10 ng aming mga taga-subaybay sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Atin po pasimula ng ating talakayan sa pamagitan ng pagbasa ng talatang sauluhin. Dito po sa 2 Pedro Kapitulo 2, talatang 19, ay sinasabi ganito, sila'y pinapangakuan nila ng kalayaan, gayong sila mismo'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat sino man ay inaalipin ng anumang lumupig sa kanila. Ayan, Pastor. Ang ginamit doon ay pronoun, sila'y, sabi niya doon. Ito yung mga bulaang propeta. Yan. Ito yung mga bulaang guro na binibigyan ng babala ni Pedro ang iglesia dahil sa kalagitnaan ng iglesia magkakaroon ng mga pagtuturo na hindi sang-ayon doon sa mga aral at turo ng mga unang apostol at ng ating Panginoong Hesus. Ito ang isa sa pinakapanganib na magiging haharapin ng iglesia hindi lamang noon, kundi sa pagpapatuloy ng kanyang kasaysayan bago dumating at bumalik ang ating Panginoong Hesus. Yeah, dito sa mga sulat nitong si Pedro, mapapansin natin yung kanyang pagbibigay ng babala na tayo'y maging handa mula sa pag-atake nitong mga bulaang mga guro. Ano ang kinalaman nito tungkol sa salitang binanggit nang naglunsad si Satanas ng dalawang tusok na pag-atake nung panahon ni Pedro? Ayan, mapapansin natin kung makikita natin ang description ng banal na kasulatan sa Apokalipsis, ang diablo ay nagngingit-ngit sa iglesia. Ito yung tunay na iglesia, Pastor. Kasi dalawa lang naman ang iglesia eh. Merong bulaan at merong tunay na iglesia. Ang diablo ay galit na galit sa tunay na iglesia na humahawak sa salita ng Diyos at nananampalataya sa tunay na Panginoong Hesukristo na ipinangangaral ng mga alagad na ang Ebanghelyo. Kaya ang ginamit niya ay two-prong. Yan. Dalawa ang kanyang ginamit na malalaking puwersa para sirain at pabagsakin ang iglesia ng mga unang mananampalataya. Una ay ang pag-uusig. Yan, Pastor. Okay. Ang pag-uusig, physical ito. Oh. Ito yung talagang papahirapan ka para layuan mo yung aral na kanilang tinanggap mula sa Panginoon. Ang iyong sambahayan, mapapahiwalay ka, darating ang kamatayan, kukunin ang iyong mga ari-arian, at magkakahiwa-hiwalay ang buong sambayan dahil ang ilan ay mapipiit, ang ilan ay mapaparusahan, ang iba ay ma-exile. Kaya nga, ginamit ng diablo ito at marami ang namatay at naghirap dahil dito. Pero, hindi yon ang naging dahilan para sila manlupaypay. Sapagkat nakita nila na ang kanilang Panginoong Hesus ay nagdanas din ng mga pag-uusig. Kaya nga, naging inspired sila na parang nakibahagi sila doon sa pag-uusig na ginawa kay Kristo. So, they take it as a joy. So, imbis na ito ay maging puwersa na manghina sila sa pananampalataya, hindi. Ito'y nagbigay sa kanila ng kalakasang nakibahagi sila sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nag-launch na naman siya ng ikalawang paraan. At ito yung pinakamabisa na ginagawa ng diablo noon, ngayon, at magpapatuloy. At yun ay ang paggamit ng mga bulaang mga tagapagturo sa kalagitnaan ng kanyang iglesia. Magtuturo sila at yung orihinal na ebanghelyo ay kanilang papalitan ng ibang ebanghelyo. Now, tunghayan natin ang 2 Pedro, Pastor. Ito yung pangungusap na tinuran ni Apostol Pedro dito sa Kapitulo 2 ng 2 Pedro 1 at 2, Pastor. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya na itinatatwa pati ang Panginoon na bumilis sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming magsisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Ayan, Pastor, narito si Pedro ay nagbigay ng kanyang pahayag at babala. Ito isang babala, Pastor. Nang isulat niya ang 2 Pedro, binababalaan niya ang mga iglesia kristyana na nasa palibot ng Asia Minor. Bakit? Sapagkat sa kanila magsisilitaw ang mga bulaang propeta at mga guro. At ang sabi rito, magpapasok sila ng mga lihim na mga aral at hidwang pananampalataya. Ito yung mga bagay na babantayan natin sapagkat ito rin ang mangyayari, hindi lang noon, kundi ngayon sa ating kapanahunan. So, sa makatwid, itong napakalinaw
na pagbabala nitong si Pedro ang kailangan natin sa mga pagkakataong katulad nito. So lilinawin lang po natin na yung una, walang iba kung hindi ito yung babala ni Pedro sa mga unang Kristiyano noon na sa darating na pag-uusig, na ang pag-uusig na ito'y manggagaling mula sa labas ng iglesia. At ang ikalawa naman ay yung babala ng pag-atake ng mga bulaang guro sa loob naman ng iglesia. So alin po kaya sa dalawang ito ang dapat nating bigyan ng mas lalong paghahanda? Yung manggagaling doon sa labas na pag-uusig o yung sa loob na lalabas upang usigin din ang bayan ng Diyos? Pastor, kung titingnan natin, parehong dapat ay paghandaan. Ayan. Pero makakapansin natin na yung pag-uusig, nakakapagkaisa. Ang resulta nito ay magkakaisa ang iglesia pag inuusig ng tagalabas. Pero itong magkakaroon ng mga bulaang guro at propeta, sa kalagitnaan natin, ito'y hindi magkakaisa ang iglesia, kundi magkakawatak-watak. Ang Pablo, si Apostol Pablo, Pastor, ay binigay ito na babala din. Pansinin natin ang sulat niya sa mga gawa, Kapitulo 20. Nais kong tunghayan ito at iuugnay natin dito sa pangungusap ni Apostol Pedro, sapagkat nilinaw ito ni Apostol Pablo sa gawa, Kapitulo 20. Ang talata ay 28 at hanggang 30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya napakalinaw dito. Sabi ni Pablo, Pastor, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo. Ay napakalinaw na manggagaling sa mga kaanib at loob ng iglesia, mga leader, mga nagsasalita, mga nagtuturo, na magsisimula silang magbigay ng masasamang mga aral at magdadala ng mga alagad. Hihila sila ng mga followers, ng mga tagasunod mula sa mga tinubos ni Kristo na nasa loob ng iglesia. So ito ang pagsubok na darating sa loob ng unang iglesia. So malaki ito, Pastor, dahil maaapektuhan hindi lamang ang mga kapatid, kundi ang leadership at ang mga aral na ating tinatangkilig sa loob ng iglesia. Na kahit sa ating kapanahunan ngayon ay bumabangon itong mga ganitong So hindi na bago ito, Pastor. Oho. Noong panahon pa ni Pedro, panahon ni Pablo, panahon ng mga unang mananampalataya, ay meron ng mga ganito na para bagang nagtuturo ng tama, pero ito, ang ginamit sa English, Pastor, dyan ay, kung babalikan natin sa 2 Pedro 2, 1 at 2, ay heresy. Yeah. Ginamit na salita doon ay mga mga hindi tamang mga aral. Pero papansinin niyo, Pastor, itong ang heresy ay parang minority na tama. Napapansinin mo, parang mga nakaligtaang mga katotohanan na ipupokus nila, dapat ito'y idiin. Pero mapapansin mo, ay doon sa kanilang pagdidiin na yun ay magkakaroon ng likong mga turo at marami ang idiligaw. So kaya ito ang isa sa napakahalagang dapat nating bigyang pansin, lalo na sa ating mga kaanib ng iglesia, na kung ang mga kaanib ay hindi nagbabasa ng banal na kasulatan, so at hindi nagsasaliksik kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ng Diyos, ng teolohiya, ay maaari silang maakay nitong mga ganitong tagapagturo. Ngayon, tingnan natin kung ano yung mga maling turo na dinadala sa mga iglesia. Pansinin natin ang 2 Pedro, Pastor. Kapitulo 2, ang talata ay 10 hanggang 22. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa masasamang pita ng karamihan
at nangapupuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Datapat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin na nagsisilipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol, na nagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Palibas ay inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo, na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait, na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila, palibhas ay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-ibig na kabayaran ng gawang masama. Datapat siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang. Sa isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaulula ng propeta. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y tinaan ng kapusikitan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan, doon sa nagtisitakas sa nangamumuhay sa kamalian, na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ninuman ay naging alipin din naman niyaon, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa nang una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanilang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalub sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Ayan, Pastor, narito dinescribe ni Apostol Pedro ang mga bulaang guro at ano ang kanilang mga ituturo sa mga kapatid sa iglesia ng mga panahong yon. Unang-una, kung babaybayin natin, Pastor, ay sa Kapitulo 2, versikulo 1, ang sabi doon, itatakwil pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Ito sa talatang 1, naroon. So ang unang bagay na kanilang papansinin at ituturo ay yung tungkol sa ating Panginoong Hesus. Sino ba ang Kristo na nagligtas sa kanila? So magkakaroon ng mga maling aral tungkol sa ating Panginoong Hesus. Babaybayin mo yan. Kaya may mga pumasok na mga aral sa loob ng iglesia. Ditong nakaraang Semana Santa, ako'y nag-series nito, Pastor. Kaya fresh na fresh yung idea ko dito sa mga kapatid. Kasi ano itong mga bulang aral tungkol sa ating Panginoong Hesus? Heresy. Ayan, babaybayin natin. Isa, may nagturo na si Kristo ay hindi siya Diyos. Siya'y tao lang. Ayan, very basic yon. Ikalawa, meron naman yung mga nagturo na siya ay tao na nang siya'y binyagan, ay pumasok ang pagka-Diyos at nung mamamatay na siya, ay ito'y umalis na. Ayan. So, maraming mga aral na mali, Pastor, ang nais nilang ituro tungkol sa ating Panginoong Hesus. Yun ang una na itinuturo nitong mga bulaang propeta. So, babantayan natin, mga kapatid, na ang mga bulaang guro, ang una nilang ituturo ay maling mga aral tungkol sa ating Panginoong Hesus. Yan. Ang ikalawa na mapapansin nyo dito, mga kapatid, ay ang mga ito ay magtuturo na ang katawan. Yan, ang katawan. Yung kaya mga binanggit dito yung mga kalaswaan, mga kung ano-ano pang mga bagay. Yung ginagawa ng katawan, hindi nakaka-apekto, Pastor, ng ating kaluluwa. Yan. So, ano man gawin natin sa ating katawan, maglasing ka man, mambabae ka man, mangalunya ka man, ano man ang gagawin mo, walang epekto ito sa spiritual na kalalagayan. Yan. So, dito idinidiin ng maling aral, yung isa sa mga aral sa
ng mga lalaki doon sa aklat ng Apokalipsis. At papangalanan ko, ito yung aral ng mga Nicolaitans. Ayan. Ano itong mga ito? Yung spiritual ay hindi apektado ng ginagawa natin sa ating Physical. katawan. Hindi ito tunay na aral. Oo. Maling mga aral ito, Pastor, na kaya nga yung iba, sige, mag-enjoy ng kalayawan sa sanlibutan dahil hindi naman daw makakaapekto sa ating mga personal na mga kaligtasan at relasyon sa Panginoon. Ito yung ilan sa mga aral na mababaybay natin na tinutukoy dito ni Apostol Pedro na rampant. Kasi itong si Nicolas, ang founder noon, isa sa mga 7 diakono na pinili. Tumalikod itong isa sa mga 7 diakono at nagturo nung unang panahon ng iglesia. So babantayan natin, Pastor, na may mga nagturo na noon at mga pangulo pa ng iglesia ang mga nagturo nito na marami ang sumunod sa kanila. So sa mga tweed, ang malaking problema na maaaring dumating sa iglesia nung panahong iyon ay yung mga turo nitong bulaang mga guro. Kaya nga itong mga ganitong mga karanasan ay pinapakita rin sa ating pag-aaral na muling babangon ito sa ating kapanahunan. Kaya tayo bilang mga mananaliksik ng banal na kasulatan ay magkaroon tayo ng mainam na paninindigan, matatag na paninindigan tungkol sa mga katotohanan, lalo tigit sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, dapat unang-una, matibay ang pagkakilala natin kung sino ang ating Panginoong Hesus na itinuro ng mga alagad, Pastor. So, basic yun. Tapos, yung ating pamumuhay na binago at tayo ay nang mabautismuhan ay lumayo na tayo sa kasalanan, itong mga taong ito ay sasabihin nila ay, sige lang, may pananampalataya ka pero pwede ka pa rin magkamali at kung ano-ano pa na hindi yon dahil yun ang bunga dapat ng binagong buhay kay Kristo. Yeah, gustong-gusto kayo nabanggit ninyo kanina na yung tinuturo ng mga bulaang guro na walang epekto sa ginagawa ng ating pisikal na pangangatawan, yung mga espiritual na mga bagay. So hindi ito naapektuhan. Bagamat tayo na mananampalataya, kinikilala natin na napakahalaga yung pamumuhay espiritual sapagkat sumusunod rito kung papaanong nababago yung mga kahinaan ng ating sarili na siyang namana natin yung dating likas ng tao. Ayan, Pastor. Tama yun. Yeah, di po ba ganoon? Ibig sabihin, may kinalaman ito na nang si Kristo'y namatay sa cross, ang tao'y naging malaya mula doon sa kanyang pagkaalipin sa kasalanan. At isa ito sa binababala ni Pedro sa unang iglesia tungkol sa maling pagkaunawa sa kalayaan. Ayan, so balikan natin yung talatang 18 at 19, Pastor. Balikan natin ang mga talata dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, 18 at 19. Sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan ay umaakit sila sa masamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian na pinangakuan ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan sapagkat ang nadaig ni naman ay naging alipin din naman niyaon. Ayan, narito, Pastor. Ang isa sa mga issue ay ang mga tagapagtulong ito ay nangangako ng false freedom, hindi tunay na kalayaan sa isang taong nanampalataya kay Kristo. Ayan. Bakit? Kasi sila ay patuloy pa rin na nagpapaalipin sa kasalanan. Yun ang at yung kasalanan ay yung gusto ng kanilang laman. Ayan. So mga binaybay nating mga talata kanina ay nagsasabi na yung mga pangangalo niya, mga kalibugan at kung ano-ano pang mga bagay na ginamit na terminolohiya ng Biblia ay nagsasabi na hindi sila tunay na malaya sapagkat sila ay alipin pa rin ng pagkakasala. So, yung pangako ng mga tagapagturong ito na walang epekto yung ginagawa ng katawan dun sa kanilang espiritual at kaligtasan ay mali. Sapagkat alam natin, Pastor, na ang turo ng banal na kasulatan ay una, tayo ay dapat mapalaya saan? Sa kasalanan bago tayo magkaroon ng tunay na kalayaan kay Kristo sa pagsunod at paggawa ng kanyang kalooban. Ayun ang napakagandang dapat nating bigyang pansin
na tayo ay unang makaranas na mapalaya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ito'y ginawa ng Panginoong Diyos ng kanyang sinugo ang ating Panginoong Hesus, at nung siya'y namatay doon sa cross, ito yung kalayaan, ito yung katubusan natin mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ibig sabihin, parang hindi na dapat tayo naroroon sa dating likas na laging nais ng ating laman. So, it means na yamang tayo ay malaya na tayong gawin ng lahat ng mga bagay na gusto nating gawin. Hindi yun, Pastor. Pag sinabing kalayaan within the context ng kalooban ng Diyos. Ayan. Okay, So, okay. malaya tayo kung ito'y nasa kalooban ng Diyos at yung kanyang mga kagustuhan ang dapat nating ipraprioritize. Hindi yung ating, kaya nga sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, not my will, but thy will be done. Hindi ang aking kalooban, kundi ang kanyang kalooban, ang kalooban ng Panginoon. Yun ang aking gagawin sa aking pang-araw-araw. Yun ang tunay na kalayaan. So, ibig sabihin, yung pagkakalaya natin, hindi sa paraan na sundin natin yung sarili nating kagustuhan. Ayan, tingnan natin, Pastor, ang dagdag ni Apostol Pablo tungkol dito sa paksang atin tinatalakay sa Roma Kapitulo 6. Ang talata ay 4 hanggang 6, kung ano ang tunay na kahulugan ng tunay na kalayaan kay Kristo Jesus. Yeah, sabi po dito sa Roma 6, 4 hanggang 6, na tayo'y nangalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay, sapagkat kung tayo nga'y naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakaroon din naman tayo dahil sa kawangisan ng ganiyang pagkabuhay na maguli, na nalalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba, at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ayan, napakalinaw ang sabi ni Apostol Pablo rito, na nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus at tayo'y magsisi, tayo'y napako kasama niya sa kanyang krus, at ang sabi rito ay ang dati nating pagkatao ay kalakip na napako na doon. So iwanan na natin yung dating pagkatao. Ang masama, Pastor, ay baka nare-resurrect, hindi lamang yung bagong nilalang, kundi pati yung lumang pagkatao. Ito yung gumagawa ng hindi tama sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung dapat iwanan na sa libingan. Hindi na dapat bumabangon ito pagkatapos na tayo'y mabautismuhan at mabago kay Kristo. Yung dati nating pagkatao. Liwanagin lang natin to, Pastor, kasi may mga kaisipan na nang si Kristo'y namatay doon sa cross, automatic napalaya na tayo. Ayan. Tama yun, Pastor. Nang si Kristo'y mamatay doon, pinalaya niya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang ibig sabihin, hindi na dapat tayo gagawa ng kasalanan kasi nabayaran niya na yung lahat ng ating mga pagsalangsang. Pero pag bumalik tayo at gumawa ulit noon, di alipin na naman tayo ng kasalanan. Ayan. So, at isa dito na tinutukoy doon sa talata, yung sinasabing na pagsisisi. So, ibig mo sabihin, ang kalayaan nagkakabisa kapag sinunod natin yung proseso, o automatic. Ay, Pastor, ito ay dapat nating mapansin na ito'y resulta ng paggawa ng banal na Espiritu sa atin. Na makikilala natin na pag tayo'y nagkasala, sinasaktan natin ang ating Panginoong Hesus. Ito yung sinasabi dun sa Hebreo 4, Pastor. Hebreo Kapitulo 6, 4 hanggang 6. Tingnan natin, Pastor, ha? Napakaganda yung turo ni Apostol Pablo tungkol dito. Ang sabi po dito sa mga talata, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Napakabigat ng pangungusap ni Pablo rito, Pastor. Muli nating ipinapako si Kristo at nilalagay siya sa isang malaking kahihiyan kung tayo'y bumabalik sa pagkakasala.
kung muli tayong nagpapaalipin sa kasalanan. Di hindi tayo malaya, Pastor. Walang kalayaan pagka tayo'y muling babalik doon. Kaya nga, mapapansin natin na ang huling talata doon sa sulat ni Pedro ay nagbigay siya ng dalawang description, Pastor. At nais kong iyong pansinin. Ano yung description na ginamit niya sa 2 Pedro, Kapitulo 2, ang huling talata, 22 din. Yeah. 2:22. Ano yung pagsasalarawan ng isang tao na pinalaya na mula sa kasalanan ay muling babalik sa kasalanan? Versikulo 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayan, nahugasan. So, yung dalawa yun dito Yung aso daw, medyo mabigat ito, ay bumabalik dun sa kanyang suka. At yung ikalawa, yung nahugasan na o napaliguan na baboy ay bumabalik sa pagkalublob sa putikan. Ito yung karanasan ng isang tao na muling bumabalik sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya, alam mo, Pastor, si Pedro, hindi siya nagtuturo ng once saved, always saved, yes, Pastor. yes, Ayan. tama. Gusto kong idiin yan. Kasi sabi nila ay isang aklat lang ng Hebreo daw makikita yung aral ng mga ganon. Hindi. Dito sa aklat ni Pedro, Pastor, lilinawin natin sa ating mga taga-subaybay na itinuro niya na pwedeng mawala ang ating kaligtasan pagkat tayo ay muling bumalik katulad ng aso sa kanyang suka at yung babaeng baboy na bumabalik sa paglublob pagkatapos na siya ay mahugasan. Ayan, ating natumbok itong turo nitong si Pedro tungkol sa kalayaan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano tayo tutulungan na maunawa nito ng ating Panginoong Hesus? Ayan. Tingnan natin, Pastor, ang tunay na kalayaan tungkol sa pahayag ng ating Panginoong Hesus. Ating tanungin ang isa sa pinakamalapit na alagad ng ating Panginoong Hesus, ang Apostol Juan, Kapitulo 8, talatang 34 hanggang 36. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman, ang anak ang nananahan magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Ayan, Pastor, sino ang magpapalaya? Ang anak. Ang ating Panginoong Hesus, ang anak, hindi ang ama. Hindi ang Espiritu. Ang magpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan ay ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Jesus. Sapagkat binayaran niya na yung ating pagkakautang. O hindi ba yung may utang, yun ang dapat ipipiit, yun ang dapat naroon sa prisuhan. Pinalaya na, wala ka ng utang, binayaran niya na. Gusto mo pa rin bumalik Ito yung malaking problema na ang ilan ay bumabalik pa rin doon sa maling gawa at maling pamumuhay, kaya nga sila hindi tunay na malaya. Aking nakikita ang larawan ng isang tao na nagkaroon ng kalayaan. Yung dati niyang pamumuhay ay talagang napakasama. Subalit ng kanyang tanggapin ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay, yung ibinigay na pagkakataon ng Panginoong Hesus na siya namatay sa cross, sa proseso na nais ng Diyos, naroon ang pagpapahayag ng kasalanan, ang pagsisisi, at ang pananampalataya sa Panginoon. Sa madaling salita, siya'y na-convert. Nahikayat. Ngayon, nung siya'y nahikayat, ano yung pinapakita ni Pedro para sa isang naakay na bumalik pa sa kanyang dating paraan ng pamumuhay? Dahil nung nahikayat siya, binalikan niya yung dati niyang pamumuhay. Ayan, Pastor, ito yung sinasabi nating bumabalik. Kapitulo 2, bumalik tayo doon kay Pedro. Kapitulo 2, ang talata ay 17 hanggang 20, Pastor. Yeah. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan ay umaakit sila sa masamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian na pinangangakuan ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ninuman ay naging alipin din naman niyaon, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon
at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa nang una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanilang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ayan, narito ang tao, yung sinabi mo kanina, Pastor, na nakakilala ng katotohanan, tinanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Subalit, yung dating likas niya, Pastor, Hindi na yan, bago. papansinin natin, meron yung old man, yung lumang pagkatao niya ay hindi tunay na namatay. Ayan. Hindi niya tunay na iniwan yung kanyang lumang pagkatao. Muling lumabas ito at yun ang nais na manguna ulit sa kanyang buhay. Yung pita ng laman, yung kapalaluan, yung lust of the flesh, yung tatlong area na sinasabi ni 1 Juan sa Kapitulo 2, ay muling nagahari sa kanya at ito ay ginagapi yung kanyang bagong pagkatao. So pansinin niyo, Pastor, nagkakaroon ng paglalaban yung lumang pagkatao at yung bagong pagkatao niya na kay Kristo Jesus. Natatalo yung kanyang bagong pagkatao. Bakit? Kasi ang feed niya, ang kanyang pinapakain at pinalalakas yung kanyang lumang pagkatao. Bakit? Sino ang kanyang mga kasama? Ano ang kanyang mga priority sa buhay? At kung ano-ano pang mga kalayawan ng buhay ang kanyang pinupuntahan. Imbis na pumunta sa iglesia, magsaksi, sumama sa mga kapatid sa paglilingkod. Hindi. Ang priority nila ay yung nasa sanlibutan na ginagawa ng kanilang mga kasalamuha, kaya naaapektuhan sila. Hindi kaya dahilan nito ng kanilang pagkaunawa na basta't manampalataya ka lang sa Panginoon ay absuelto ka na sa lahat ng iyong mga gawain. Ayan, so mapapansin natin, Pastor, na ang turo ni Apostol Pedro dito ay napakalinaw na mayroong nangyayari sa buhay ng isang tao na binago ni Kristo, na bumabalik siya doon sa katatayuan na nagiging dahilan para siya maging aliping muli ng kasalanan. Ito yung ayaw ng Panginoon na itinuturo ng mga bulaang mga mangangaral nung mga panahong yon. So, papansinin natin, Pastor, ito rin ngayon na kung minsan, pag tayo bilang isang iglesia, pinahihintulutan natin ang mga kapatid ay nagpapatuloy sa buhay na may kasalanan, may pananagutan tayo, Pastor, na bahagi ng iglesia. Dapat sila ay sinasawata, binibigyan ng babala para hindi sila patuloy na dumako doon sa pagkasira at pagkaalipin sa kasalanan. Kaya nga, isang natatanging kagandahan kung mauunawaan ng bawat isa, itong dalawang turo ng kalayaan na siyang ating tinatalakay sa pag-aaral na ito. Yung mga bulaang guro na nangangako ng kalayaan na kahit na ang tao ay tumanggap na kay Jesus, pero bumabalik pa rin sa dati niyang pag-uugali o dati niyang likas. Dahil naniniwala tayo, ang isang tao na napalaya na ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na dapat balikan pa yung dati niyang likas. At yun po ay napakaliwanag dito sa ating pag-aaral na ang kalayaan kay Kristo ay nangangahulugang paglaya mula sa pagkakalipin sa kasalanan. At ito yung ipinangako ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya. Ngayon, meron ho ba tayo pang magagamit na mga tala mula naman sa ibang mga kasulatan na maaaring magpatibay ng sinasabi nitong si Pedro? Ayan, pansinin natin dito sa sulat ni Apostol Mateo, Kapitulo 12, ang talata ay 45, Pastor. Mateo 12:45. Kung magkagayoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masama kaysa sa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong iyon kaysa una, gayon din ang mangyayari sa masasamang lahing ito. Narito ang pangungusap ng ating Panginoong Hesus, Pastor, na yung tao na ayaw sumunod at bumabalik dun sa kanyang dating likas o dating pamumuhay
ay katinutulad doon sa pinasukan ng mas masama pang mga espiritu at nagiging worse itong taong ito. At mapapansin natin yan, Pastor, kahit nasa loob ng iglesia, yung taong ayaw makinig, ayaw magpasansala, na itinutuloy yung kalayawan at ang pamumuhay niya ay kagaya ng pamumuhay ng mga nasa sanlibutan, ang nangyayari ay nagiging worse siya kaysa doon sa dati nang siya ay makarinig ng pabalita ng kaligtasan. So ito pala yung tinutukoy natin na kapag ang isang tao ay nakapakinig na ng pabalita at napabilang sa ating iglesia, subalit hindi na bago yung kanyang dating likas, bumalik kaysa sa dati, mas mahirap siyang pabalikin muli. O dahil nagiging mas malala pa yung kanyang kalagayan kaysa sa nung una. Yun ang nakakatakot, Pastor, napapansinin natin. Ito'y mga mananampalataya, nakatanggap ng katotohanan, tinanggap ang Kristo bilang Panginoon nila, pero ang pamumuhay nila ay hindi nila isinasang-ayon doon sa pamumuhay na dapat ay sundin ng isang Kristiyano na binago ni Kristo. Yeah. So ngayon naiugnay natin yung mga napakahalagang ginagawa natin sa ating iglesia na tayo bilang iglesia na inatasan ng Panginoon na mag-ibanghelyo sa mga tao at ang mga taong tumanggap nito na sila ay nahikayat at nabilang sa ating iglesia ngayon upang makatiyak tayo na hindi na sila babalik dun sa dati nilang katayuan ay ano kaya ang may tutulong ng ating iglesia upang sa ganon ay nabago na talaga ang paraan ng kanilang maganda yan, Pastor, dahil ito'y responsibilidad ng bawat kaanib ng lokal na iglesia. Kung saan kaanib itong mga kapatid na ito na bagong binyagan o nag-i-struggle sa kanilang pananampalataya, unang-una sila ay involved, Pastor. Isama natin sila sa lahat ng ating mga programa, aktibidades at mga pagpupulong. Bigyan natin sila ng mga bahagi, responsibilidad para maramdaman nila na sila'y bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus. At ikalawa, i-share din natin sa kanila yung mga naranasan natin, lalong-lalo na yung mga nauna ng nanampalataya. Tayo may mga karanasan, hindi tayo sakdal, Pastor, tayo, marami rin tayong mga pitfalls na nangyari as we travel and journey in our Christian life. Pero nagtagumpay tayo sa biyaya at tulong ng Panginoon na tumulong sa atin. Bumangon tayo pag tayo nagkamali. Ipakita natin ito at ibahagi sa mga kapatid na ito para magkaroon sila ng inspirasyon. Kasi kung minsan, ang isang bagong mananampalataya pag nagkamali na, ang tingin niya na sa kanyang sarili ay parang wala na siyang pag-asa at di na makakabalik sa Panginoon. Hindi. Tayo dapat ipakita natin na sa tulong ng Diyos at sa tulong ng mga kapatiran, magpapalakasan tayo para ang kapatid na ito na nadapa sa paglalakbay niya sa bilang Kristiyano, lumakad na matuwid at sumunod sa Panginoon ng lubusan. Napakalaki pala ang papel ng iglesia para ang isang nahikayat ay hindi na bumalik sa dati niyang mga gawain o estilo ng pamumuhay. Kaya mga ginigilo namin mga kapatid at mga kaibigan, tingnan natin itong puntong ito na mapalakas natin ang nurturing program ng ating iglesia. Na kung saan bigyan natin ng mga pagkakataon ang mga kapatiran na mga bagong mga kaanib ng iglesia na sila'y matuto sa paglilingkod at patuloy na pag-aralan ang mga dakilang katotohanan mula sa banal na kasulatan. Gabayan natin sila sapagkat ako'y naniniwala napakalaki rin ang hamon na kanilang kinaharap. Hindi karaka-raka na mababago yung kanilang mga dating pag-uugali na pawang nilakhan. Kailangan nila yung katulad natin na magpapalakas sa kanila at makadadama sila mula sa atin ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon, nakita ko na kapag ang isang tao ay muling bumalik sa dati niyang estilo ng pamumuhay, ang ating Diyos ay hindi nagbabago para sa Kanya. Kaya nga, dito sa sulat ni Pablo at ni Pedro at saka sa sulat ni Judas ay bakit mayroong malapit na pagkakahawig? Ayan, tingnan natin yung, nabasa na natin yung kay Pedro, Pastor. Ang tingnan natin ay itong aklat ni Judas. Ang Judas na ito, hindi si Judas Iscariote, Pastor. Ito ay Jude, na kapatid ng ating Panginoong Hesus. Pansinin natin, ang talata ay 4,
At ating babaybayin ang mga sumusunod na mga talata, siguro hanggang talatang Gs. Sapagkat may ilang taong nagsisipasok ng lihim, yung mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong Hesukristo. Dinanasa ko ngang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman ninyong maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Ehipto, ay nilipol niya pagkatapos yung mga hindi nagsisampalataya. At ang mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagkakabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Gayunmay ang mga ito rin naman sa kanilang pagkagupiling ay inihahawa ang laman at hinahamak ang mga paghahari at nilalait ang mga puno. Datapot ang Arkanghel Miguel na makipaglaban sa dyablo na nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Datapat ang mga ito'y nangalipusta sa anumang bagay na hindi nila nalalaman at sa mga bagay na talagang kanilang nauunawa ay nangagpapakasira na gaya ng mga kinapal na walang bait. Pastor, ang tanong kanina ay ano ang pagkakahambing at pagkakatulad ng sulat ni Judas doon sa isinulat ni Pedro? Unang-una, tinutukoy nito ay mga bulaang tagapagturo. Ayan. So, pareho sila doon. Ikalawa, itinuturo din dito yung mga tao na nakatanggap at iniligtas ng Panginoon ay bumalik sa kanilang lumang mga pamumuhay. Nakilala ang Panginoon at mayroong tatlong halimbawa na ibinigay dito. Unang-una, ang mga tao bago dumating ang baha. Ikalawa, yung mga tao na naroon sa Sodoma at Gomora. At yung ikatlo, Pastor, ay yung mga anghel na sumama sa dyablo, na nagrebelde kay Satanas doon sa langit, sila ay inihahanda sa isang kaparusahan dahil sila ay kilala nila ang Panginoong Diyos, nakasama nila yung sakdal, subalit nawalan sila ng pagtitiwala sa Kanya at pumanig doon sa nakapagturo na mali at yun ay ang dyablo. Kaya ito yung halimbawa na inihalin tulad ni Judas ang mga Kristiyano na ganito rin ang mangyayari kapag tayo tumalikod sa Panginoon samantalang tayo nakatikim na ng kaligtasan. Na makatuwid, itong si Pedro at si Judas ay ginagawa ang lahat para lamang ipagbigay alam ang isang napakahalagang katotohanan na ang Diyos ang may kapamahalaan sa kahihinatnan ng masama. Kaya maliwanag po na dito sa ating binibigyang diin, pinapakita na walang pagdududa na ang Diyos ay malapit at nabinabantayan ang mga masasama. Tama yun, Pastor. Ang ibig sabihin, nalalaman niya ang lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang mga anak at doon sa mga nagsasabing sila'y tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So malinaw ito. Nakikita niya hindi lamang ang kanilang puso at isipan, kundi ang kanilang mga pamumuhay at ang epekto nito doon sa mga taong nasa kanilang kapaligiran. Yun ang mas grabe, Pastor. Kasi ang Kristiyano, hindi lamang siya ay nag-iisa, kundi pag tayo'y gumawa ng isang bagay na hindi sang-ayon doon sa kalooban ng Diyos, tayo'y namuhay ng hindi tama, nakikita ito ng mga tao sa ating kapaligiran at tayo'y nagiging katitisuran doon sa mga taong iyon na nais na makasumpong ng kaligtasan. Kaya nga, ngayon, tingnan natin, itong babalang ito upang sa ganoon ay ating ma-i-apply sa ating mga buhay. Maging handa tayo. Katulad halimbawa nung nabanggit ninyo kanina, yung tatlong halimbawa ng naunang ganti ng Diyos. Dapat din maintindihan ng mga masasama, ng mga bumabalik sa kasamaan, na ang Diyos din hindi lang nagsasabing malapit siya sa mga makasalanan, kundi meron din siyang ganti na gagawin laban sa Ayan, kanila. Pastor, papansinin natin na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Huwag nating papansinin at panuniwalaan na galit ang Diyos sa iba at mahal niya ang iba. Hindi. Mahal niya ang lahat ng tao. Lahat ng tao
Kagaya ng example natin na bago dumating ang baha, nangaral si Noe para ang lahat ay makaalam ng kaligtasan. Pero ilan lang ang tumugon? Wawalo sila. Ang hindi tumugon, namuhay ng kagaya ng iba na yung kalayawan at sanlibutan ay kanilang nakita sa kanilang araw-araw na buhay. Yeah. So, sa mga tweed, ang ating Diyos, mga ginigiliw, ay hindi magkukulang, nababalaan tayo upang sa ganoon ay tayong lahat ay maakay sa tinatawag nating kaligtasan. Pero ano yung mga kasalanan na nangangailangan ng matinding parusa? Dahil nababanggit natin kanina, ang lahat ng mga taong hindi sumunod sa Diyos ay noong mga nakaraan ay naparusahan sa pamagitan ng baha, sa pamagitan ng Sodom at Gomora. Pero parang tingin ko ay hindi pare-pareho ang kanilang mga kasalanan. So, ating tingnan, bigyan pansin ito. Ayan, Pastor, may mga ilang mga bagay. Pansinin natin at babaybayin natin, ha? Dito sa Kapitulo 2, versikulo 10. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa masamang pita, ng karumihan at nangapupuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Ayan, defiant sa mga pangulo, despising yung mga authority na ibinigay ng Diyos sa loob ng iglesia. Ayan, kaya pag ikaw ay defiant, ikaw ay nagkamali at ikaw ay pinapayuhan o binibigyan ng babala ng iglesia at ayaw mong makinig, ikaw ay kasama dito sa sinasabi ni Pedro, Pastor. Ikalawa, nais nating pansinin sa talatang 19. Na pinangakuan ng kalayaan samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaigni naman ay naging alipin din naman niyaon. Ayan, ang sabi rito ay ipinangangakuan ng kalayaan. Ito yung mga tao na yung biyaya ng Diyos ay ipinapalit nila doon sa immoralidad na klase ng pamumuhay. Ito yung mga bagay na nais ng Diyos na ayaw at natanggalin sa atin. Ito yung pinupulyot nila yung mga aral tungkol sa ating Panginoong Hesus at sila'y naninira ng kanilang mga kapwa. Islander ang gawit doon. So, ito yung mga resulta ng buhay ng isang tao na ayaw mamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. So, ibig niyo sabihin, napakahalaga yung pagpapasakop sa kapangyarihan ng iglesia. Iyon, Pastor. Oho, kasi maaring meron tayong mga aral na iniisip nating ito ay katotohanan. Na pinanghahawakan natin na dapat ito mangyari sa iglesia, subalit hindi natin dapat pairalin yung pangingibabaw sa otoridad ng ating iglesia. Sa makatwid, pailalim tayo sa mga payo ng mga matatanda sa iglesia. Hindi tayo maging dahilan na nalabanan natin sila, salbihan natin sila ng mga masamang mga bagay, sapagkat naniniwala tayo, ang Diyos ang naglalagay ng mga tagapangasiwa sa ating iglesia. At siya rin ang mag-aalis. Ngayon, yung palang ganitong uri ng kasalanan, tinutukoy natin na matitinding kasalanan. Ano ho? Ngayon, ano ang mapanganib tungkol sa mga kasalanang ito? Ayan. Ang nakakatakot, sasabihin ko, Pastor, ay kung minsan ang mga kasalanang ito ay ini-excuse natin sa loob ng iglesia. Ang ibig sabihin, hindi natin binibigyan ng masyadong pansin pagka ganito ang mga nangyayari. Kaya nga, nagpapatuloy ang mga kapatid na gumawa nito dahil ang akala nila ay okay lang itong mga bagay na ito, samantalang sila'y nasa loob na sinasabi nilang tagasunod sila ng Panginoon. Yan. So sa makatwid, mga ginigulo namin, mga kaibigan, ang mga bagong hikayat ay humahanap ng mga modelo sa loob ng ating iglesia. Kung ang mga dating mga kaanib na sa iglesia ay makapagtuturo ng mga turong huwad na wala sa katotohanan, maaaring maakay natin kahit na itong mga bagong kaanib na malagay sa kapahamakan. So kaya, Pastor, dito sa ating pag-aaral, ano yung pang mga bagay na nais ninyong bigyan natin ng pansin? Unang-una sa lahat, kagaya ng ang pamagat ng ating leksyon, bantayan natin. Hindi lahat ng nagtuturo ay tama. Alam niyo kung minsan bilib tayo pagka mga magagaling magsalita
na bibigyan natin sila kaagad, ibibigay ang pulpito. Babantayan natin. Sagrado ang ating pulpito sa loob ng iglesia, pastor. Na pagka ito ay mayroong mga aral na hindi tama, dapat eksaminin ng iglesia at pag-aralan kung ito'y totoo. Huwag nating ibigay ang pulpito para... Kasi pag narinig na ito ng mga kapatid, ay mahirap itong bahidap yung sawatahin. Bakit? Magkakaroon na sila ng maling pagkaunawa na akala nila ay tama yung itinuturo sa kanila. Amen. Magigiliw sa bawat katotohanan, mayroong huwad. Kaya napakahalagang alam natin ang ating pinanghahawakang katotohanan. Dahil babangon ang mga bulaang tagapagturo na magdadala ng maling pananampalataya base sa gawa-gawa nilang mga aral. Kaya nga, kung ito ang siyang makukuha natin at ma-attract tayo sa mga gawa-gawang mga aral, madadala tayo sa kapahamakan. Salamat sa Diyos. Sa sanlibutan ito ay na nababalot ng kasalanan, ng pita, ng kasakiman at pandaraya. Alam ng Diyos kung paano tayo iaalis mula sa mga tukso. Alam niya kung paano tayo dadalhin sa kaligtasan at alam din niya kung paano dadalhin ang mga masasama sa kahatulan. Ang ating kaligtasan ay pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, pinupuri namin kayo. Igawad ninyo ang inyong pag-ibig, ang basbas sa bawat isa na taga-subaybay sa programang ito. Ilihis nyo kami mula sa mga bulaang tagapagturo at aming maangkin sa bawat araw ang katotohanan na magliligtas sa amin at magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito din napakabilis ang panahon. Iilang serye na lamang tapos na naman ang trimestre ng ating pag-aaral. Kaya't kami nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang ito. Oras ng pag-aaral. Sana po wag kayong bibitiw. Ako si Pastor Jose Sabat Jr., kasama ko si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.